For today's video, mag-align na naman tayo ng sidecars dito sa motor na Euro 110. Ayan. Ito yung nabili nga ng may-ari. Pina-align sa atin. Ayan, babasalin ko nga pala to. Ayan. Yun lang natira sa alignment sa kabilang dulo. Tsaka batak. Ito, nakabili na ako ditong kalahating TYY na bakal. Ayan. Galing din ako ng jack shop. Bumili din ako ng mga angle bar na gagamitin natin. At nabalaktot ko na nga yung ating gagamitin na pang-align. Ito. Bale, ito yung pinaka-front niya. 3 piraso. Tsaka yung pinaka-likod yung 2 piraso. Maliit lang yun. Ayan. Kahit wala akong bender na kahit paano, satisfied naman ako sa pagkaka-bend natin. Magbubutas na tayo dito na nga para sa mga angle bar para sa ating mga lalagyan ng tornilyo. First time natin magbabasal ng alignment. Yung bakal na yun, actually, almost first time natin magbabasal ng ganun. Eto, nakakalas na nga natin yung pinaka-fairing niya. Nakapaglagay na rin tayo dito ng pinaka-nut niya. Ayan. Then, eto naman yung pinaka-angle bar niya. Ayan, medyo, ayan, makapal to. 1/4 yung kapal na to. 1.5 by 1.5 by 1/4 ang kapal o sukat ng ating angle bar na ginamit dito. Nabili ko lang siya ng junk shop. Ayan, bubutasin din natin to para sa pinaka-bolt niya, butas ng bolt. Ito yung pinaka-harapan. Ayan, dito natin siya bubutasan. Ang gagamitin kong pambutas na nga lang dito, yung welding machine kasi nasira na yung ating pambutas ng bakal at saka medyo makapal to. Mahirap din butasin to ng wala naman akong press dito. Ito yung pinakalikod niya. Gumamit ako ng 1/4 na angle bar. Tinanggal ko lang yung kabilang sa palikpik niya para maging flat bar siya dahil wala akong makitang flat bar na 1/4. Yan, ganyan mag-itsura niya. Kaya siya may butas. Ilalagay ko siya sa shock. Yan. Tatanggalin ko yung pinaka-bolt ng shock na yan. Tapos ililipat ko dito sa pinakalabas niya. Yung pinakataas kasi na yan, i-welding ko siya doon sa pinaka-kabayo ng ating motor. Yan. Para at the same na in case na masisira yung shock na yan, tatanggalin lang yung bolt, matatanggal niya yung shock. Matibay, para mas maging matibay siya. At the same time, maganda rin siya. Hindi, nasa 3 inches lang yung haba ng ating flat bar, angle bar na yun. Tapos ito naman dalawa na to. Ito naman yung para sa batak niya. Yan. Sa batak ko ito ilalagay. May butas na rin siya. Welding machine lang yung ginamit ko rito. Pang butas. At hindi nga natin kaya ng ating drill. At ito na nga yung ating mga natabas na gagamitin natin sa pag-align. Sa front, gitna, at saka sa pinakailalim niya. Ayan. After nga nun, dito naman tayo sa pinaka-alignment niya. Bar level, syempre. Para makita natin na kung nakatayo yung gulong niya. Ayan. Ayan. Pagkakakargahan ng gagamit natin, medyo nakatilt siya. O pasok yung pinakailalim niya. Pero gusto may-ari dito, diretso-diretso lang siya. Kaya dinretso ko na nga lang pagkakatayo ng gulong dito. Dahil siya yung may-ari, siya yung masusunod. Ayan. Ito na nga yung ating i-align. Ayan ang tsura niya. At dito, gumamit din ako dito na straight o tubular. Na ginagamit ko rin dito, tubular. Kailangan nakadikit siya sa mga gulong niya. Ayan. Dito sa part na to, kailangan nakadikit siya sa pinakagulong niya. Kailangan straight din yung ating tubular o kahit anumang bagay na ilalagay natin dyan na medyo mahaba siya. Mga 2 meters yan, gano'n. Yan, kailangan dikit din siya dyan. Kailangan mga at least 2 meters yung gagamitin natin dyan para hanggang dito sa harapan. Ayan. Siyempre, dito rin sa pinakalikod niya, dapat gano'n din. Yan, nakadikit din siya rito sa harapang gulong. At the same time, dapat ang pinaka-importante din dito, ito, nakadikit din siya sa likod na gulong. Ayan, dapat tikit na tikit din siya dyan. Ayan, dito, tsaka sa kabila. Ayan, dahil dyan tayo kukuha ng pinakasukat niya.
At sukat na nga na to is 122 centimeter. Ayan, 122 centimeter yung sukat dito sa pinakalikod niya. Kailangan sa harapan niya medyo bumaba siya. O medyo mas makitid dun sa pinakaharapan niya. Ayan, ayun yung pinakadulo ng ating metro sa kabila. Ayan, dito nakatutok yan. Sa side wheel tayo, side wheel. Ayan, nandito sa pinakalabas tayo kumuha ng sukat. Dapat pagka kumuha din tayo dun sa pinakaharapan niya, dito rin tayo kukuha sa nakatutok din na ganyan. Ayan, nakatutok din dyan. Ayan. Huwag dito sa loob. Pagka dito sa loob tayo kumuha sa likod, dito na tayo sa loob kukuha dito sa harapan. Ayan, tsaka susukatin dito. Kung doon ay 122 centimeter, dito naman ay 120 centimeter. So meron siyang allowance na 2.5 centimeter. Ayan, ganyan lang ako mag-ano. Huwag lang kayong lalagpas ng sobrang laki. Huwag din naman sobrang liit o wala. Based on my experience, dahil hindi naman tayo professional sa pag-align. Based on my experience, kasi ilang beses lang din naman ako nakapag-align. Mas maigit talaga na medyo mas masikip doon sa pinakaharapan niya. Kasi pagka medyo pantay siya o nakabuka doon sa harapan niya, kakabig yung ating manibela sa gawing right side. Kaya mas maigi din talaga na masikip doon sa pinakaharapan niya. Sa tolda diyan, ayan, kung papasin nyo, sa bar level, nakadiretso lang din yung tubig. Yan. Sa part na to, gumamit din ako dito ng bar level yan, para maganda naman siyang tignan sa harapan. Nakatayo siya, eka nga. Yan. Ispatan ko lang muna siya for the meantime. Para wag lang gumalaw. Ispatan ko lang muna lahat yan. Pati rito sa pinakalikod niya. Medyo mabigat din kasi yung sidecar na itong nabili ng may-ari. So, kaya medyo makitid sa harapan niya dapat. Para maiwasan natin yung kabig. Kaya nga. Mapapansin nyo, lagyan ko din siya ng basahan. Para hindi matalsikan yung pinakatambut niya, hindi masira. Tsaka yung rim niya, maiwasan din yung pagka mapatakan ng pinag-weldingan natin o baga. Hindi masira yung ating motor. Dito naman tayo sa pinakailalim, sa pinakabatak niya. Ayan. Tinanggal ko yung batak, yung batak niya nasa ilalim. Ayan. Ako siya ilalagay. Papasin nyo dito, yung batak na yan, i-welding ko siya ng 2 beses. Ayan. May mga nag-welding kasi na to na isang spot lang sa pinaka-kabilang side. Ganun sila mag-welding. Ako hindi, 2 beses nalagyan ko siya ng brace para mas maging matibay siya. Kasi yung kinalas ko ulit yung motor. Tsaka pala ako mag-full weld dito para ma-welding natin na maayos talaga. At the same time dito, malinis din natin o gagrind din ko rin lahat ng pinag-weldingan natin para malinis ang tingnan. Hindi kasi ko kontento ng spot lang talaga sa tutusin, lalo pagka ganitong sidecar. Napakadelikado pagka spot lang. At eto na nga ulit, hindi na tayo na kontento, kaya binligtad ko pa yung sidecar para ma-welding natin mabuti dito sa pinakailalim niya. Maglalagay pa kasi ako ng bracing dito sa pinakabatak niya, tsaka dito sa huling yung pinaka-front na alignment. Kaya di baling matagal ako mag-align, basta make sure lang na sigurado tayo sa tibay. Tsaka yung maayos, matibay, maganda yung ating pagkakagawa. Full weld lang natin mabuti. Pati yung pinaka sa motor niya, ayan, null weld ko na rin hindi siya. Ayan, pati dito sa pinakabatak, syempre full weld talaga yung kailangan maayos yung pagka-welding natin dyan para hindi siya kumalas.
dinamay ko na nga rin itong pinaka-cake niya kasi hindi pantay eh. Kaya pinonduhan ko to ng welding para pumantay ulit o dumiretso yung pinaka-cake niya para hindi siya slide. Yan. Ito tayo sa paglilinis o grinding. Dito sa pag-grinding natin, lahat na matutulis din nga palang kantuhan ng angle bar dito ginawa ko siyang curve para mas safety siya, hindi siya delikadong masyado. Ayan. Ayan. Bago nga pala siya sinalpak, inayos ko na rin yung pinaka-wiring niya. Reklamo kasi na may-ari dito, shorted daw o grounded. Pagka daw nagka-flasher siya rito, sumasabay yung kabilang side kahit wala namang hazard. O hindi siya naka-hazard kasi wala namang hazard yung motor na to. Ayan. Tapos umaamoy daw sunog, kaya nasisira din yung fuse. Kaya tinrace ko muna yung ating pagkakasunog ng ating motor na to. Ayan. Okay na siya. Tapos nyo din sumasabay yung kabilang side ng flasher. Pagka ganun kasi yung encounter niya, sumasabay yung kabilang side ng flasher kahit wala siyang hazard, hindi siya naka-hazard, kulang sa ground yung ating flasher. Yun naman ang napagalaman ko dito. Gawa nga dito sa pinakaliig niya, dito ko nga natagpuan na may putol dito. Ayan. Itong accessory wiring na to, nabalatan siya, wala siyang cover, kaya ito siguro yung dahilan ng kanyang pagka-grounded. At the same time, yung pinaka-ground yung ground niya ay kulang, naputol yun sa likod. Lagyan ko na rin siya ng extra battery. Ito, mahina na to pero okay lang. Lagyan ko na rin siya ng fuse box para naman kung mag-short man o ulit, ma-detect ng ating fuse at hindi madamay iba pang wiring. At sinecure ko na nga yung iba rito. Ito yung ating accessory wire. Sinecure ko na nga siya na maayos. Yan. Lagyan ko siya ng rubber sa loob para talagang hindi na siya magka-ground. Yan. Kasi ito yung pinaka-ground, sinasabi ko na putulan to. Malamang ito yung sa pinaka-flasher niya sa likod. Kulang supply ng ground kaya siguro sumasabay yung kabilang side. Kaya naka-flasher. Ayan. I-ayos ko na lang ulit ng maayos dito. Bago ko siya balutin. Sayang naman kasi open natin eh. Yan. Ito ulit, sinabay na naman ng may-ari ang pinakaharapan niya. Pinapinturahan na rin. Ito yung dating nakalagay ni sticker. Blower, gumamit ako ng blower dito para mabilis natin siya matanggal. Ngayon, ang laki ng bunga butas niya. Ayan, puro butas-butas talaga siya. Alalaki. Ayan. Pati rito sa ilalim, butas din siya. Ayan. Talagang tatlong isa-isang punta niya sa akin. Tatlong din na pag nagagawa ko sa kanya. Alignment, wiring, tsaka itong pagre-repaint ng harapan. Pati yung pagkakabit na itong bumili siya ng bagong rubber sa harapan. Sinabay ko na rin siyang lagay. Ayan, gagamit din ako acrylic thinner dito para matanggal yung nagkit ng ating sticker. Ayan, sinandal ko rin siya para mas maging makinis o yung mga tirang sticker na matanggal pa. Pantay siya. All in yung pagkakagawa natin sa sidecar na to. Yan, tinanggal ko pa yung mga sticker pa mga tira. Tapos nag-tip na ako rito para ma-primeran na rin natin. Gagamit ako dito ng epoxy gray primer para bago tayo masilya. Stainless kasi yung kaya lagyan ko lang siya ng tape. Sana hindi na siya madamay sa pintura. At ito pa palang ilalim, lalagyan natin ng flat bar. Ayan. Para mas tumatag yung ilalim niya, at the same time matanggal yung pinaka butas niya. Ayan. Ispat ko na nga lang din siya sa pinakaloob para hindi na ako gumamit ng blind rivet. Ayan, laki ng butas niya. Pansin nyo may butas doon. Primer ko na ito ng gray. Ayan. Ayan, may butas siya yan. Laki. Magkupi-kupi. Ayan ang mamasilihan natin. Pinatutuyo ko nga lang siya. Pinatutuyo ko nga lang ng mga 2 oras. Nakabilad siya sa araw. Ang gusto may area dito is blue. Ayan. May blue ako dito kasi medyo matingkad yung pagka-blue niya. Ayan, royal blue yata tawag yan.
o hindi ko alam kung anong tawag dyan, o navy, hindi ko alam. Gumamit na nga lang ako dito ng kulay puti para matimpla ko yung pinaka blue na gusto ng may-ari o sky blue. Yung item? Ay, pangit. Sky blue. Sky blue tsura niya. Pero ganda talaga na to. Oh. Combination niya. Ganda combination.